Itong si Congressman. Diba? Ngayon na kumakambyo yung mga Pilipino sa kanya, bigla-bigla siyang magbabawi. Kupal ka ba, boss? Lakas na tama mo, boss, ah. Diba? Kaway-kaway na lang kahit walang tao para masabing may nag-hi dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Imagine nyo yun, ha? Ang laki po talaga na naging impact. Kinagalitan siya ng mamamayang Pilipino. Madami po yung nagkaroon ng hatred dito kay Congressman. Syempre, imagine nyo yun, ha? Yung mga Navy natin, di ba? Yung mga vessels natin, talaga namang dinudurog ng China. Tapos yung mga Navy natin, mga minamalang, iba pa nga naputulan ng kamay sa pakikipaglaban sa ating soberanya. Tapos sasabihin lang ni Marcoleta na there is nothing as West Philippine Sea. So dahil nga po sa kanyang naging pahayag na yan, mga minamahal, nabash itong si Congressman. Kaya ngayon, bigla ang kumambyo, nagbabawi. Pakinggan natin to mga minamahal, ha. Tingnan nyo tong kanyang pagbabawi. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Alright, banat naman tayo ulit mga babayan. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi kung saan man nyo mapapanood tong video na to. Boy Sardinas nga pala. Okay, bumanat na naman po ulit si Alicia Comments kay Kong Marcoleta. Okay, meron siya pinagkakalat at pinagtatawanan niya si Kong Marcoleta na ito daw ang caravan itong nakaraang araw ay nilangaw at iilan lang daw nagpunta. Hindi ko alam kung duling ka ba, Alicia Comment, o nagbubulag-bulagan ka lang. Ba't parang tumataba ka na Alicia? Tumataba ka, no? Oh, mukhang napapadami yung kain mo, lumulobo na yung mukha ko ay. So, ito, pag-usapan natin mga babayan, itong kanyang vlog. Mamaya, panonood ko sa inyo yung full video, panoorin nyo mamaya yung mga pinagsasabi niya at pinagtatawanan na naman niya. May konting mura na minura niya naman niya si Kong Marcoleta sa bandang huli ng video. Okay, ito yung pag-uusapan natin mga babayan. Ito raw si Kong Marcoleta ay nakapagsalita about sa South China Sea. Mamaya panoorin nyo na lang. Sinabi niya. Okay. Pero talaga, totoo naman talaga sa atin yon. Ito naman masasabi ko. Ito kasing pinaglalaban natin na South China Sea or sa ating Philippine China Sea. Hindi, dalawa na no? Pinag-aagawan eh. Ito kasi mga babayan, kung hindi talaga korap ang nakaupo sa Pilipinas, sa dami-dami, milyon, trilyon na mga pera ng taong bayan ng Pilipinas, dapat dati yan para hindi naagaw ng China itong ating pinaglalaban na lupain, no? Dapat nagbigay ng pondo diyan. Naglaan ng pondo dati pang hindi pa naagaw yung iba. 'Di ba? Dapat nagtayo diyan ng base militar natin or naggawa ng mga structure para itong China hindi na sila makakapagtayo pa. Kaso, saan ginamit yung mga pera? Ngayon, nakapagtayo na sila diyan, saka natin inaagaw. So kung makikipaggerahan man tayo ng tubig dyan o naman magkakasamaan man ng salita o magkakagirian, hindi naman ho tayo uubra dyan sa China. Ngayon, kahit tinutulungan tayo ng Amerika, mga babayan, kahit isipin nyo, magtayo sila ng base militar ng Amerika dito, magtayo ng nuclear dito sa Pilipinas, ano bang laban natin ho sa malalaking mga bansa? Okay, kahit bigyan pa tayo ng maraming missile, kagamitan, sino ba sa bandang huli ang masasaktan at ay madudurog? Saka ba nakakita ng gera na hindi napulbos? Maraming tao ang mga nawawalan ng buhay, maraming mga pinaghirapan, bahay, building ang nawawala, pero wala naman din nananalo. Ang talo talaga diyan is yung mga sibilyan. Okay. Itong sa sinabi ni Kong Marcoleta, ito daw ang South Philippine Sea is wala na po talaga sa Google. Kasi dapat dati pinarehistro kasi. Okay? Dapat pinarehistro para pagka South China Philippine Sea. Yung pinano natin, 'di ba? South China Sea. Pag tinype mo nga South China Sea na 'yan sa Google eh. May sinasabi diyan na dapat pinarehistro. Pero talagang sa atin po talaga 'yan. Yun nga lang po ang mali ng Pilipinas. Kung alam mo talagang sa atin yung lugar na yan, dapat pinaglaanan ng pondo yan para hindi maangkin ng mga nag-i-interest ng mga bansa tulad ng China.
Okay, ngayon, napag-interesa ng China, nung nakinukuha na nila, saka ngayon tayo nagkukumahog na ipagtanggol. Okay? Dapat noon pa kasi, na meron pa tayong budget, at talaga namang merong budget dyan, kung paglalaanan mo lang ng ilang bilyon yan magbawas tayo ng pera sa Pilipinas, magtayo ng structure dyan sa pinag-aagawan na isla, para hindi na po matatayuan ng iba pa na gusto pang umangkin ng ating lupain. Okay? Ito kasi si Kong Marcoleta nakapagsalita na mamaya mapapanood nyo naman, at kung bigla, no? Ngayon, nagpapaliwanag si Kong Marcoleta about sa kanyang paliwanag, sinasabi niya, bigla ng kinat ni Alicia. Okay? Kaya hindi niya ipapaliwanag masyado sa kanyang mga subscribers na nagpapaliwanag pa si Kong Marcoleta, kinat niya tapos pinagtawanan, minura niya pa. Okay? At ito pa mga kababayan, kayo na bahala, dahil itong si Alicia ay sobrang pinagtawanan na naman at wala daw pumunta, nilangaw na naman daw yung caravan ni Kong Marcoleta, at sila po ang nagpapalabas ng mga survey na talagang hindi po mananalo si Kong Marcoleta at laglag palagi sa survey nila. Ito Alicia, sinasabi ko sa iyo, pag sinabing Iglesia ni Cristo, okay, sa buong mundo, pag sinabi ng tagapamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo, na iboto ang lahat ng line-up na napagdesisyonan ng mga kapatid sa loob ng iglesia, alam mo ba kung ganong kadami ang Iglesia ni Cristo? Hindi naman 100,000 yan, milyon. Alicia? Ngayon, nagsasurvey ata kayo, puro sa mga mga ilang tao ba ang sinurbay nyo? Nasa ilang libo ang sinurbay nyo para sabihin mong laglag itong aming pambato na si Kong Marcoleta. Ngayon, pagtatawanan mo, nilangaw mo, meron nga kami mga live dyan ng mga DDS, na talagang napakadaming mga tao. Kayo nga, sumubok nga kayo na magkaraban kayo, tinan natin kung hindi talaga kayo langawin. Kung hindi kayo magdadala ng mga bigas 3 kilo, 5 kilo, hindi nga pupunta mga tao Di ba? Diyan nga sa EDSA yun ang totoong nilangaw. Kayo ang nilangaw, nagpunta-punta kayo doon, nilangaw-langaw kayo talaga. Mas marami pa nga ang portalet ng Iglesia ni Cristo nung nagrally kayo sa EDSA. Okay? Pinapanghin nyo pa ang EDSA. Okay? Nagdak ka doon, nag-live ka, puro mukha mo ang nakikita. Nakikita yung napakalaki mong salamin. Okay? Ngayon, makikita nyo sa mga kababayan, napakalobo na po ng muka. May sakit yata ho sa kidney. At alam nyo, pag ikaw may sakit sa kidney, o sira na ang kidney mo, lolobo na yung mukha mo. Lolobo na, magkakaroon ka na ng malapit nang mamatay. O malapit ka na, Alicia. Lumolobo na yung mukha mo gigil ka palagi dito kay Kong Marcoleta. Okay? Maglabas kayo ng mga survey nyo na yan. Pero mag-isip ka. Ewan ko kung mayroon ka ba talagang isip. Okay? Laging laglag si Kong Marcoleta sa survey nyo. Okay? Hindi mo ba alam na si Kong Marcoleta ay dinadala ng Iglesia ni Cristo? At imposible na Iglesia lang ni Cristo ang boboto sa kanya sa buong Pilipinas. Dito na nga lang sa caravan nagulat nga ang mga tao, di ba? Napakarami, libo-libo yung nagkaraban. At nagsalita si Kong Marcoleta, inabot pa ng gabi, ay talagang sinabi ni Kong Marcoleta, hindi mo ba narinig? Magsabi kayo kung binayaran ko kayo. Na tumanggap ng bayad, 'di ba? Kayo nga pag pupunta kayo sa mga ganyan kailangan may bayad kayo 'di ba? Tulad nung isang rally. Bakit hindi mo binalag? May lumabas sa live stream media pa 'yon, channel 7 yata 'yun no? Na may naniningil na mga taong bayan na sinama nyo sa rally. Anong mo yan? Mapaliwanag, bakit hindi ka nagpaliwanag diyan? Hindi ka nag-vlog diyan? At hindi mo sinabi na iyan ay paninira lang. Iyan yung mga tao na kasama nyo nagrally. At ay may mga nag-leak na mga ebidensya na nagpapatotoo na ang mga kinuha sa Novaliches ay hindi ho nagkasundo na dapat ay 1,000, naging 650, naging 500. Sa kanila pa raw po yung jeep. Bakit hindi nyo pinaliwanag yan mga tanso kayo? Okay? Kailangan babayaran para magpunta.
Ni pamasahe nga daw, hindi man lang kayo nagbigay. Ngayon nyo subukan na mag-rally pa ulit kayo. Tignan ko lang kung may pupunta pa. Kahit manawagan pa yung mga pare nyo. Okay, Father, pagka nagpaparally kayo, kung usapan, 1,000, pinabibigay mo sa mga team leader, ibigay. Okay, para dumami-dami naman kayo, nakakahiya eh. Ha? O ngayon, yung ang impeachment, na inuna dapat yung 1, 2, 3, abay inuna nyo pa yung 4. Ha? Tapos isang araw, bigla na lang natapos ang impeachment. Hintayin nyo at meron din kayong karma. Lalong-lalo ka na, Alicia. Ngayon, Alicia, sa laki ng salamin mo at sa laki ng mata mo at sa laki ng bunganga mo, hindi mo nakita yung mga tao na sumama sa caravan at inaabot ng gabi. Nagsalita si Kong Marcoleta, grabe ang palakpakan. At sinabi dito ni Kong Marcoleta, mga babayan, ha? Darating ang panahon, iupo lang natin si Kong Marcoleta, ang iglesia, ang boses ng iglesia sa Senado, ha? Darating ang panahon, yang sinabi niya, totoo po yan, hindi po nagsisinungaling pagdating sa salitaan ang mga kapatid sa iglesia ni Kristo, lalo pag sila ay nakaupo na. Ang sabi ni Kong Marcoleta, inuulit ko, yung bill mo na 2,000 pababa, ilalaban niya yan, free na yan. Sa tubig, 2,000 pababa ang tubig mo, free na yan. O, saan ka pa? At ito pa, mga kababayan, ha? Sana, napapanood nyo rin. Meron akong mga video about dito sa dam na pinagawa ni Tatang Digong. Baga, pinirmahan niya sa huling session ng kanyang pagiging Pangulo. Andito yung dam. I think ito yung sinasabi ni Kong Marcoleta. Pagdating ng panahon, ito ay matapos. Free na ang ating kuryente pag ikaw yung nagbibil ng 2,000 pababa. I think ito yun kasi nandito ako sa tabi ng dam na yan. Kung mapapanood nyo, hindi naman yan pinapalabas ng live stream. Ako, napapalabas ko at napapakita ko sa inyo kung ganong karami, kung ilang milyong pamilya ang matutulungan po ng dam na to. Okay, nandito yung napakaraming million of gallons ng tubig ay nandito. Magkakaroon po dito ng turbine na bibigay sa atin ng kuryente, magkakaroon ng mga ng mga tawag dito, windmill, magkakaroon dito ng napakagandang tanawin. Darating ang panahon, welcome ang mga tao diyan pagka natapos na para makita nyo naman yung ganda rito. Ito yung sinasabing tunay na ayuda, hindi yung 3 kilong bigas, magbigay ka ng 3 yero, magbigay ka ng plywood na expired na, magbigay ka ng 2x2 na 5 para doon sa mga inanod na bahay. Ito ang totoong ayuda. Ito ang totoong may pagmamahal sa Pilipinas. Tatang Digong, Team Duterte, PDP laban. Yan ang iupo natin mga kababayan para pagdating ng panahon na sila ay manalo, wala na yung mga usapin dyan sa Congress na puro na lang hearing, wala nang pinaghiringan about sa mga problema ng bansa, yung pagmamahal ng mga bilihin. Dapat yan ang pinag-uusapan. Ano ang pinag-uusapan ngayon? Okay? Politiko. Siyempre, malapit na kasi nga po, kabado po talaga sila. Ngayon, nilalabas nila sa kanilang mga survey, ay talagang hindi po pasok ang mga PDP laban. At talaga naman ay kinakalandak talaga nila palagi. Sasabihin siguro nila, ay palabas nyo, mababa lang yan sila. Para yung mga tao magsisunuran na lang din na iboto yung kanilang mga nasurvey na matataas. Okay? Hindi na mga tanga ang mga tao ngayon, Alicia. Ikaw na lang ang tanga. Ang mga tanso na lang ang tanga ang mga vloggers. Okay? Ikaw ba naman sa ba makakita? May 1, 2, 3 na impeachment mas inuna pa yung huli. At ito, may nag-leak. Okay? Ito, hindi galing sa akin Hindi ako fake news. Ako yung nagre-reaction lang. Yung mga mas kilalang mga vloggers ng DDS na may lumusot, nag-leak na nagbayad ang alam niyo na kung sino nagbayad, 150 million. Okay? Ang hinahabol lang naman talaga nila kay Vice President is 125 million. Pero sa isang firma, 150 million. Okay, ayon naman kay Idol Banateros, tropa natin 'yan. Nag-leak. Meron daw 3 helicopter. Sa akin, hindi sa akin yan. Galing kay Banat Bayan. Idol ko yan.
Tatlong helicopter umano ang bumaba at maraming dalang pera. Yan yung pinagparti-partihan. Grabe, no? Kung yung pera na yan, ay dinala nyo dun sa may South China Sea at pinagawan nyo ng structure doon, mga building o anuman, na para hindi na matayuan pa ng mga bansa na gustong umangkin ng ating lupain. Di ba? Nilagay nyo doon barko, bulok. Di ba? Tapos pinababantayan nyo doon sa mga sundalo natin na talaga namang napakalungkot ng kalagayan nila doon. Sira-sira na barko. O, di ba? Kung maglagay ka ng barkong maganda diyan, halip na yung ibulsa nyo, ibilin nyo ng ano diyan, ng barkong maganda. Or pinakamaganda katulad ng ginawa ng China, nagpatayo kayo ng structure diyan, hindi yung puro bulsa. Ngayon, naagaw na ang bansa natin, yung ibang lupain natin, ngayon kayo nagdadadakdak. Di ba? Mas maganda nga, hayaan mo na yan. Nakuha na nila eh. Nasakop na eh. Kaya mo ba mampalisin yan? Ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba mampalisin yan? Gusto mo tamaan ka ng missile? Kahit sabihin nyo na mga babayan na nagbigay o nag-donate ang USA ng nuclear sa atin. Ngayon, nakalista na po tayo na isa tayo na nagmamay-ari ng nuclear. Kaya nakatutok na rin sa ating bansa ang mga malalaking bansa dahil nga meron na tayong nuclear. Medyo ano na sila, medyo nag-aalangan na sa Pilipinas. Medyo takot? No, hindi sila takot. Kasi mas marami silang nuclear. Okay, kahit na sabihin mo meron tayong nuclear, libo-libong missiles. Pero sa liit ng bansa natin, mga babayan, hindi tayo uubra. Kung sakaling tumagal man tayo sa gera, malulusak tayo, masisira tong Pilipinas. Okay? Kaya kung sa akin, nagre-reaction na din naman ako eh. Kung nasakop na yung ibang parte ng lupain natin ng Pilipinas, bayaan mo na yan. Kasi hindi mo na kayang bawiin yan. Para mabawi mo yan, talunin mo yan sila sa gera. Okay? Talunin mo sa gera para maagaw ulit natin. Ngayon, yung mga natitira pa na mga lupain natin, dapat tayuan na lang ng structure para magkaroon ng tirahan ng mga sundalo na magbabantay. Yun ang pinakamaganda, mga babayan. Hindi yung eto mga babayan, panoorin nyo yung video ni Alicia Comments magmula umpisa hanggang sa dulo at kayo na po ang tumimbang na mga sasabihin niya sa kanyang vlog. Pinagtawanan si Kong Marcoleta sa bandang huli, parang minura pa na naman. At ay na ano na naman daw si Kong Marcoleta, nilangaw na naman daw yung kanyang karaban na pangkakandidato, at walang sumama. Kitaan nyo naman, no? Ganyan ho magbalita itong si Alicia Comments sa kanyang mga subscribers na mga tanga. Okay? Yung mga matatalino na mga kababayan natin na solid Duterte, ay ako po ay nagtatanggol lang sa ating mga mahal na mga sinusuportahan ng PDP laban, lalong-lalo ito si Kong Marcoleta. Diyan nyo, Iglesia po ni Cristo, hindi po kurap yan, mga kababayan. Sila lang po ang nagpapasama sa imahe ng Iglesia po ni Cristo. Ang Iglesia po ni Cristo, mga kababayan, lalo kung mauupo sa Senado or maging ano pa man ang katungkulan pagdating ng panahon, sa Diyos po yan, may takot po sa Diyos. Lalong-lalo si Kong Marcoleta. Oo. At kayong gumagawa ng mga survey dyan, kabahan kayo. Okay? Saan ba kayo kumukuha ng survey nyo na yan? Survey sa sementeryo? Ilang bang mga tao ang sinurvey nyo? Ilang libo? Milyon ba yung... Hindi naman siguro kayo makakapag-survey ng milyon. Dapat kung magso-survey kayo, huwag kayong maging tanga. Kung ang Pilipinas, kunyari 50 million ang botante or 30 million, kalahati niyan, isurvey nyo. Masusurvey mo ba yan? Baka ilan libo, 5,000 lang na survey mo. Sabihin mo, bagsak si Kong Marcoleta, PDP laban ng iba. Huwag kayo tanga. Hindi maniniwala ang mga tao sa inyo. May maniniwala man sa inyo, kokoonti lang tapos mga engot at mga bobot, mga tanga pa yun. Di ba? Katulad ni Alicia Comments. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga babayan. Kaya patuloy tayong susuporta. Shoutout sa mga nanonood dyan. Yung mga nanonood dyan na alam ko naman solid DDS. Maraming salamat po sa mga pagsuporta nyo kay Boy Sardinas, sa pag-like at pag-subscribe.
ng ating YouTube channel hanggang sa election po tayo. At ay sa mga nanonood, mga moderator dyan, shoutout sa inyo. At pagpalain tayo at ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung saan man kayo makakapanood ngayon. Maraming salamat. At ito, simulan na po natin ang panonood ng video nitong kamoting tansong si Alicia Comment. Okay, bahala na kayo mag-comment dyan kung ano masasabi nyo sa video na to. At ay I think ma-high blood kayo kung anong oras nyo to panonoorin. At mag-comment din kayo tulad ng mga ginagawa ng mga kakampi niya, ng mga subscribers ng mga tanga, kung paano din laitin ang mga PDP laban, kung Marcoleta, gayahin nyo, tirahin nyo rin. Kayo matakot sa mga yan. At ay pagdating ng panahon at ay manalo na tayo, tameme na mga yan. At babawian na sila, pagtatawanan natin din sila. Pero sa bagay, esports lang tayo. Di ba? Pero yung kabila ng pagiging esports po natin ay sa pakikipaglaban din, sa kaban din ng bayan, syempre. Kaya shoutout din kay Attorney Vic. Lupit ni Attorney Vic. Tari mo ng kaso yan si Tamba. Ipakulong din natin yan, no? At abangan nyo pa, meron akong vlog. Meron daw, ano pa tawag dito? May mansion sa Baguio na House of Representative. Ay, grabe. Nag-leak na naman to mga babayan. So, abangan nyo pa. So, susunod ko ng mga vlog ay ipapalabas din naman natin yan. Okay? Excited ka na ba? Panoorin mo ang video ni Alicia. Comments. Bobo. Walang utak. Maga ang muka, may sakit na almoranas at may sakit sa kidney. O, panoorin mo to. Like mo na rin. Let's go, panoorin mo na. O, yan. O, play ko na. O, panoorin mo na. Kumakambyo po itong si Congressman Rodante Marcoleta, umaatras sa mga nauna niyang statement, hindi niya kayang panindigan. So mga minamahal, nagbabawi po itong si Congressman. Alam niyo naman yung naging impact ng kanyang sinabi, di ba? To be exact, ito nga yung sinabi ni Congressman, di ba? Basahin natin. Sabi niya, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit na basahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. So madaming mga Pilipino ang nagalit dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Madaming Pilipino ang parang tila baga sinusuka itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nung nagpa-motorcade, itong si Congressman walang dumalo. Walang umattend. Nagkakakaway siya habang nilalangaw. Kumbaga, kaway-kaway na lang kahit walang tao para masabing may nag-hi dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Imagine nyo yun ang laki po talaga na naging impact. Kinagalitan siya ng mamamayang Pilipino. Madami po yung nagkaroon ng hatred dito kay Congressman. Siyempre, imagine nyo yun yung mga Navy natin, di ba? Yung mga vessels natin, talaga namang dinudurog ng China. Tapos yung mga Navy natin, mga minamalang, iba pa nga naputulan ng kamay sa pakikipaglaban sa ating soberanya. Tapos sasabihin lang ni Marcoleta na, there is nothing as West Philippine Sea. So dahil nga po sa kanyang naging pahayag na yan, mga minamahal, nabash itong si Congressman. Kaya ngayon, bigla ang kumambyo, nagbabawi. Pakinggan natin to mga minamahal. Tingnan nyo tong kanyang pagbabawi. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Kahit hindi mo sabihin West Philippine Sea, atin talaga yun. Nagbabawi. Pakinggan natin. Ulitin natin, Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Rinig nyo? Atin talaga yun. Kahit hindi nyo sabihin West Philippine Sea yan, atin talaga yun. Ay, kakaiba tong statement Di porket nagkaroon ng kickback na pambabash, abay, meron ng paglilinaw. Abogado ka naman, Congressman, di ba? Alam mo naman yung, yung 2016 PCA ruling. Di ba? Na meron tayong maritime rights dyan. And I don't know kung bakit mo nasabi na there is nothing as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yan. Di ba? Parang ang pangit talaga pakinggan Kahit balibalik-tarin mo yung mundo, madami talagang magagalit sa'yo na Pilipino. Sasabihin mo ba namang ganon? Anyway, pakinggan natin.
Yan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Oo. Atin yun. Malawak, oo. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Oh, rinig ninyo? Oh, may paglilinaw na. Oh, atin po lahat ng yon. Ulitin nyo mga minamahal. Sa lahat ng nakikinig, once in a lifetime, in a blue moon, pakinggan natin, magsalita at magpaliwanag at i-defend ni Rodante Marcoleta ang kanyang sarili. Kung paano niya sabihin na, kung paano niya binawi na meron palang West Philippine Sea, na atin pala ang West Philippine Sea. Exclusive economic zone. Oo. Atin yun. Oh, Malawak, oo. naku po. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. O daw, kahit ano daw yung mangyari, kahit huling patak daw ng dugo natin, oy, mga minamahal, ilalaban daw po yan. Ako po. Nakakaloka. Akala ko ba ayaw ninyo sa sa mga balimbing? Bakit parang kayo, tila baga, balimbing din. Imagine nyo na lang mga minamahal, sasabihin ba naman na atin yun. Kahit sa huling patak ng dugo natin, ilalaban natin yun. Pero nung nakaraang statement mo, sinasabi mo, there is nothing as West Philippine Sea. Gawa-gawa lang yun. Ano yun? Diba? Di porket nasabihan ka ng Filipinos deserves better. Di porket nasabihan ka na ang kailangan natin dito is yung mga lideratong kayang manindigan, kayang tumayo para protektahan ng ating territorial integrity. Di porket nasupalpal ka ng mamamayang Pilipino at madaming nagalit sa'yo, kumakambyo ka na. Damage is already done. Ano ka ba? Damage is already done. Tapos na. Okay na. Yan na yung statement mo, bawal nang bawiin to. Yung pagkakamali mo na yun, lumawak. Yung pagkakamali mo na yun, marami nang nakarinig. Tama na yan. Madami nang naghalit sa'yo. Diba? Mga minamahal. Continue tayo. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Ay, yan na naman. Ginugel nung halimbawa, ano ba pinag-aawayan naman? So, ang pinaglalaban ni Marcoleta, wala naman talagang pangalang West Philippine Sea. Dahil ang tawag sa China, ang tawag doon ay South China Sea. Pero mali kasi yung pag-construct mo ng binitawan mong salita na parang pinapamukha mo na wala naman talagang West Philippine Sea. Huwag na kayong makipaglaban, huwag na kayong makipag-away. Huwag nyo nang yan. Mali yung pagkakakonstruct mo ng ng sentence eh. Kung yan yung point mo, na-misinterpret ka nila. Pero ikaw yung mali. Kagaya ng content na ginawa ko. Di ba may question mark ako? Totoo ba na tinanggal ng INC itong si Marcoleta? Nagtanong lang ako tapos sasabihin mo na itong gagang babaeng to, baka mabaliw pa to pag nakita yung napakadaming billboard. Mali ka ng pagkakaintindi. Di ba nagigets din? Dapat kasi medyo tinataasan natin yung common sense ba? Although wala tayo niyan, char. Meron tayo niyan, syempre, naintindihan natin, di ba? West Philippine Sea, atin yun. Pero itong si congressman, lawyer na lawyer, ewan ko ba dito? Sige, pakinggan natin. Kung paano niya i-defend yung kanyang sarili patungkol sa West Philippine Sea issue. Pilipino tsaka na ginugel niya, hinahanap niya sa yung West Philippines, hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan tayo? Hindi na po natin kailangang pangalanan, atin po talaga, ulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag nating isusurrender yan. Huwag po nyo sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organizations. Ewan ko ba dito? Sige, okay. Tama na yan. Nagigets yun naman yung punto ni Rodante Marcoleta, no? Kapag hinanap nyo daw sa Google, mga minamahal, or kahit sa anong mapa, walang lalabas na West Philippine Sea. Pero South China Sea meron, kasi yun naman daw po yung tawag. Wala daw pong West Philippine Sea. Hindi na daw po kailangang pangalanan yan dahil atin naman daw po yun. Ang labo niya, no? Ni Congressman Rodante Marcoleta.
Basta ang masasabi ko lang sa inyo, mga minamahal, huwag kayong boboto ng pro-China. Di ba? Huwag kayong boboto ng pro-China. O, yun lang, huwag nyo iboboto yung mga pro-China. Lumulusot lang talaga dyan itong si Rodante Marcoleta dahil nga sabi ko nga sa inyo, abogado siya. Abogado itong si Congressman Rodante Marcoleta. Uulitin ko, Filipinos deserves a leader who will stand and firm for the integrity of our sovereignty to our country. Diba? Yun yung sabi ko sa inyo. Ayan yan si Congressman Rodante Marcoleta. Naglilinis, nagbabawi. Tingnan nyo, kumakambyo. Diba? Kumakambyo siya eh. Paano kasi nabash? Kung hindi pa siya nabash, kung hindi pa siya nakulot, walang kambyo-kambyo yan. Itong si Congressman. Diba? Ngayon na kumakambyo yung mga Pilipino sa kanya, bigla-bigla siyang magbabawi. Kupal ka ba, boss? Lakas na tama mo, boss, ah. Diba? Anyway, mga minamahal, it's either traidor or nagtataksil sa bayan itong si Marcoleta or talagang walang alam about sa international law. Yun lang yung akin dito. Tingnan nyo, grabe. Siguro na-consummation itong si Rodante Marcoleta after ng statement na yan. Parang nabaliw. Imagine nyo, laki ng impact nito sa kanya. Tumatakbo ba namang senador? Laki ng impact nito sa kanya, mga minamahal. Tumatakbong senador. Diba? Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.